Kesa masira ang inyong mga gulay, halika, i-preserve nyo na yan. Magandang araw mga kaibigan at ngayong araw ituturo ko po sa inyo ang pinakasimple po kung paano po mag-preserve ng inyong mga gulay. Huwag ho ninyong hayaang masisira kasi syempre lalo na ngayon mahal po ang gulay. Kaya sa gantong pamamaraan, maglalas po ng kahit ilang linggo, ilang buwan ang inyong mga gulay nang hindi po ito nasisira. At kung gusto mong makatipid, ang tips na ito ay napakaganda dahil pwede po kayong magpadami ng inyong mga ipong gulay sa inyong mga refrigerator or mga freezer mga kaibigan nang hindi po bumibili ng bigla-bigla. Ganito lang po yung gagawin. Nakahiwa po yung ating sari-sari na gulay. Ibig sabihin yung ating pakbet. Binlanch ko lang po iyan mga kaibigan. Ibig sabihin yung blanching po mga kaibigan is yung pag-half cook lang po or basta pinagulatan ko lang yan siya ng mainit na tubig mga kaibigan. Ganito po yung isa po sa mga sistemang ginagawa ko para makip ko po yung freshness at saka yung lasa ng gulay na at hindi po ito magkakaroon po ng frostborn dito po sa ating kapag nilagay po natin ito sa freezer. Kasi yun po yung nagiging problema po ng karamihan kapag nagpo-frostborn na yung gulay, hindi na maganda ang lasa. At may nagtanong po pala bakit hindi daw po kailangan hindi ko daw po niluluto yung aking mga gulay. Kasi po mga kaibigan, kapag niluto nyo na po siya, ang inyong mga gulay, pag lulutuin nyo ulit, ilatang-lata na. Ganito lang ginawa ko, pinagulatan ko lang siya or half cook lang at tapos binabad ko sa malamig na tubig para hindi din po mag-iba ang kulay ng inyong mga gulay. Kung makita po ba ninyo yung mga chef po sa mga sikat na restaurant, kapag nagluluto po sila ng gulay, yung kulay po ng gulay parehas lang kasi nilulublob nila yan pagkatapos nilang ilaga sa maraming ice. Pero dahil walang ice, malamig naman yung aking tubig. Caring-care lang. Kung makikita nyo, yan o. O, diba? Hindi po siya lutong-luto, mas mainam po talaga na medyo half cook lang or nagulat lang talaga yung inyong gulay, basta lumambot lang siya ng kaunti. Pwede po yung steam, kaya lang hindi ko na ini-steam mga kaibigan kasi matagal na proseso po yun. So, ganyan lang. Hindi naman po nawawala ang lasa niyan kapag iyan po ay hinap cook ninyo at hugasan nyo pa ng tubig. At ito na po yung gagamitin natin, yung ating vacuum bag mga kaibigan dahil meron po akong vacuum machine. Ibig sabihin dito po ako magagamit nito kasi meron po yan siyang special po na plastic na kung saan kinukuha din po niya yung humidity sa loob. Kung wala naman po talaga, ziplock, pwede na po mga kaibigan. Or yung mga plastic or mga baunan po kung ano po yung available sa inyo. Tapos ipapasok natin siya dito sa ating mga plastic. At syempre dahil meron nga akong vacuum saver, food saver po yan, ginamitan ko po siya niyan. Pero kung wala naman po talaga yan, hindi na kailangan talagang bumili ng machine na ganyan. Ziplock lang po mga kaibigan o yung mga plastic lang, mga baunan, pwede na po yan at pagkatapos kaya na siya. Kainaman lang talaga kapag ito po yung ginamit niyo, maabot po talaga ng taon yung gulay ninyo dahil meron pa ako dito talaga yung patola ko hanggang ngayon, okay pa, tsaka masarap pa din po yung lasa, hindi pa talaga nag-iba. So ganyan ko po ginagawa yung aking mga pagpe-preserve ng aking mga pakbet dito po sa Canada dahil mahirap po makahanap ng Pinoy na gulay. At meron naman po kasi akong maraming pananim kaysa naman masira o diba itatapon ko, i-preserve ko na lang siya nang sa ganun hindi po ako ma-homesick sa mga pagkain or mga gulay na mga pang Pilipino kapag pagdating na po ng winter. So, di ba, ika nga, diskarte lang po ang labanan sa panahon ngayon. So, yun lang yung ating video sa araw na ito mga kaibigan. Sana po ay nag-enjoy po kayo at nakakuha po kayo ng simpleng idea lang. Maraming salamat! At ilalagay nyo na sa freezer. Yes, sa freezer po.